Welcome to Donmar TV News Channel. Sa mga kababayan ko na mga diehard Duterte supporters dyan sa Europe, particular na po sa ating lugar dyan sa Switzerland. Ito po si Ka Eric at ako po ay nagagalak na anyayahan po ninyo ako na maging bahagi ng inyong anniversary gathering upang gunitain at palalakasin pa lalo ang pagkakaisa ng ating mamamayang Pilipino upang magpatuloy sa pagdepensa, pagpromote at pagprotect ng ating mga kababayan at ng ating pamahalaan dyan sa abroad, particular sa Europe, upang tayo po ay manindigan na hindi totoo ang mga pangwawasak at pangiintriga at mga panggagansyo at panggagatong na ginagawa ng CPP, NPA, NDF at ng kanilang mga kasabwat na organisasyon kagaya ng Migrante International na walang ibang ginawa kundi ang pangbabastos at panggagansyo, pangguguyo at panguudyok sa mamamayang Pilipino, sa Filipino expatriate communities, sa ating overseas Filipino workers na patuloy nilang inuudyukan na lumaban at upang mapabagsak ang ating gobyerno sa pamumuno of course ng Communist Party of the Philippines na konektado din sa NPA at sa NDF na nagsusulong ng mga gawaing pangterorismo at yung pamamaraan na mapangwasak sa ating bayan at sa ating kapakanan ng kabataan at mga mamamayan. Malinaw po na kayo ang tunay na bayani at inspirasyon ng ating bayan nang sa gayon ay lumakas palalo ang ating paninindigan at pagkakaisa sa pamamagitan ng inyong organisasyon upang abutin ang mga mamamayang Pilipino na mapamulat at mapataas ang kanilang pag-unawa patungkol sa iba't ibang pandaraya, panloloko, deception and manipulation ng CPP, NPA, NDF dyan sa abroad, particularly sa Europe, sa pangunguna ni Joe Masison at ng kanyang grupo dyan na nagtatago sa baryo Utrecht, the Netherlands, kung saan patuloy nilang inuudyukan ang mamamayang Pilipino all over the world na kayang abutin ng kanilang propaganda, ng kanilang radikalisasyon at ng kanilang deception and manipulation upang sumama sa walang saysay at walang katuturang kilusan nila na naglalayong pabagsakin ng ating gobyerno. Mga kababayan at mga kasamahan ko na mga kapwa Pilipino sa The Die Hard Duterte movement at sa Global Pinoy movement, ipagpatuloy po natin ang pagpapalakas ng ating organisasyon. Bagamat ako po ay hindi ninyo kasama sa okasyong ito at hindi ako nakapagbigay ng direct message of interaction sa inyong anniversary gathering, kami po ay nagagalak sa inyong pagtitiwala at pagsuporta upang magtulong-tulong tayo sa pagpapatindig ng integridad, ng dignidad ng bawat Pilipino na kaya nating matulungan at maabot sa abroad upang maging bahagi ng ating international support network to promote the integrity of our government na hindi tayo nabubuhay sa isang pamahalaan at gobyernong mapanlupig, mapanupil at mapangwasak, but instead, ang nagwawasak sa ating bayan ay walang iba kung hindi ang CPP, NPA, NDF, kagaya ng kanilang ginagawang pangwawasak sa ating pagkakaisa bilang Filipino communities, overseas Filipino workers abroad, sa pamamagitan ng kanilang paggamit ng Migrante International at iba't ibang mga forma ng deceptive, manipulative organizations na walang ibang ginawa kundi ang pangbabastos sa ating Pangulo at pangbabastos sa pagkakaisa ng mamamayang Pilipino for peace and solidarity and development ng ating bayan. Itakwil natin ang CPP, NPA, NDF at isulong natin ang kapayapaan at magpalakas at magpalawak ng ating organisasyon. At mabuhay po ang inyong pagkakaisa. Kayo ang tunay na inspirasyon naming mga mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas sa inyong matatag na pagkakaisa dyan sa Europe. Mabuhay po kayo at sana po ipatnubayan ng ating may kapangyarihan, ng ating may kapal, ang inyong mabubuting layunin para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Paano ang matagal naming problema to? Paano namin poprotektahan ang taong bayan kung hindi namin sasabihin yung totoo sa kanila? Paano namin gagawin yon, di ba? Ang hirap. So, nagpapasalamat talaga kami na nabigyan kami ng oportunidad na ito. Kasi ngayon, na isisiwalat namin, more than anything, this is really a dream come true for NTF-ELCA kasi
hubad na hubad itong CPP, NPA, NDF as represented by the Makabayan Bloc. Dulas na dulas sila sa mga pinagsasabi nila, like hindi pala nila kaaway ang NPA, that sort of thing. Maraming instances. So the whole Senate hearing was an invaluable experience for not just for the NTF-ELCAC but for our country. Kasi nakikita namin ang reaction. Nakikita namin, marami kami na nababasa na kung hindi kami nanood nito, hindi namin malalaman, yun pala yun. Nasa Ateneo ako, anak bayan pala ay ganyan, yun na pala yung ginagawa sa amin. Diba? So, just as the former rebels are, sila Eric, sila Shane, all of us here, they're very determined, so is your government. Nakakalungkot lang nakakalungkot ba, is that the word? Parang nakamangha. Sila Teddy Casino na very focused. Kasi nakikita mo talaga, yun yung gusto ko about this whole Senate hearing is nakikilala sila ng taong bayan. Kasi ang taong bayan ay mulat na. Alam na nila kung anong nangyayari dito. Pero more so now na nakikita nila na tuloy-tuloy, very focused itong Makabayan sa anong goals pa nila. I'm sad to say that I even see it very clearly with Eufemia Culyamat, who lost her daughter, but at the same time, very focused siya sa party lines, lahat sila. Na imbes na magpasalamat siya na ang anak niya, ang katawan ay hindi lang iniwan ng gano'n ng AFP, offense pa daw yon, international humanitarian law na nilabag. Imbes na instead of expressing some kind of remorse or regret or sadness that her daughter was an NPA combatant when she died, pinaninindigan pa niya, 'di ba? At saka tuloy-tuloy yung kasinungalingan. So nakikita mo talaga, ganito pala yung kalaban natin, ito pala sila. So if only for that, I'm very grateful that the Filipino people, all of us have been given this chance to have a close-up view of what the CPP, NPA, NDF looks like as represented very, very ably by the Makabayan Bloc that was in Senate a while ago. So, because as the former cadres keep on saying, and I believe this, ang taong bayan ang magpapapanalo nito sa atin. Okay, thank you. Ang Communist Party of the Philippines po ay nag-ooperate mainly underground. Bilang underground, ang operative word nito ay palihim at patago. The explanation for being an underground is palihim at patago na kumikilos. Parang sindikato nga, sinong kriminal ba ang aamin na siya'y membro ng sindikato? That's number one. Pero may pero ito. Ang palihim at patago na pagkilos ay para maging katanggap-tanggap sa mamamayan, lalo na pag urban centers, ipapackage niya sa isang legal cover. Kaya tama ang termino na sila ay front ng CPP. Halimbawa, lahat kami ba nagkataon lang na na-recruit ako sa CGP, Anak Bayan, Kabataan, Anak Bayan, Kadamay. Lahat kami na napunta sa NPA at underground, nagkataon na nanggaling sa organisasyon na siya rin nagko-cover ng mga underground. For example, wala bang na-recruit mula sa Rotary Club? Wala man lang na-recruit sa JCs. Wala man lang na-recruit sa Soroptomist. Dito lang talaga manggagaling ang recruit sa Anak Bayan, sa LFS, CGP, NUSP, Kabataan, Makabayan. At sila din na nagrereklamo ng red tag. Hindi po nagrereklamo ang nagtitenda ng mga gulay, okra, at mga isda sa palengke na nire-red tag sila. Ang nagrereklamo na nagre-red tag, na sila natatakot na ma-red tag, itong grupo rin na sinasabi namin, diyan kami galing, kasama namin yan, at yan talaga ang modus operandi namin. Sila lang nagrereklamo. Hindi po ang nagtitinda ng sari-sari store, hindi po yung nagbibinta ng balot doon sa mga gilid-gilid ng kalsada o nagbibenta ng sigarilyo. Ang nagrereklamo ng red tag at atat na hindi mapatupad ang Anti-Terrorism Act, ito lang ang grupo na ito. Sila rin ang source of recruitment. Sila rin ang nagko-cover ng operations ng underground na sinasabi namin, preponderance of circumstantial and correlated practices point out to them. Ang panghuli po before we proceed for the question and answer,
Nakakabahala po yung statement ng Commission on Human Rights kanina. We take serious offense and we put into doubt that statement of Commissioner Dumpit representing human rights as if she was speaking this afternoon in Senate as the extension of the CPP Information Bureau. The same line ang naririnig namin at nakikita namin sa propaganda line ng CPP, the way itong si Commissioner Dumpit ng Human Rights explains her views on red tagging. And excuse me po, ang Alston mission was not a neutral mission. It was instigated by the Communist Party International Department by way of the network operation of ILPS, International League of People's Struggle, na si Joe Masison ang namumuno. Under ito sa kumpas at infiltration ng CPP International Department based on Utrecht, Netherlands. The Alston mission was premeditated, orchestrated by the Communist Party through the International Department. Hindi man kami pinagbigyan ni Senator Ping Lacson na marinig ito. Kayo na lang po ang aming daan. Binibigyan kami 30 seconds, 1 minute. At ginawang propaganda line kanina ang buong hapon na yon, wala na tayong magawa. Hindi man tayo ang chairman noon. In fairness to Senator Ping Lacson, maybe he just wanted to show to the people and to the CPP group that they are given the platform to do their propaganda. Nonetheless, hindi naman kami insecure. We don't care about that. Ang mamamayan ang huhusga. Ang tunay na huhusga ay mamamayan. Hindi ang Makabayan Black na nagpropaganda kanina. Ulitin ko, the first victim of the Alston mission was the disbandment of IALAG, Interagency Legal Action Group. Itong legal offensive arm of the government during the Gloria Macapagal Arroyo administration was disbanded due to the Alston recommendation. And whose demand was that? Demand yan ng Communist Party of the Philippines. At ang taga-Commission on Human Rights, tanungin natin ang Philippine National Police. Hindi yan nagko-cooperate para mag-file ng kaso sa sinasabi niyang sila daw ay nababahala sa maraming pagpatay at atake sa human rights defenders. Ang tanong, saan ang kaso? Saan ang blatter? Even ang karapatan at ang grupo ng CPP, they do not cooperate the PNP. Anong sagot nila? Tanongin niyo si Sec. Loren Badoy. Standard. We do not trust the PNP that we will be given justice. Sino magbibigay ng justisya? NPA? So what kind of system is this? Tatakbo ka sa UN, tatakbo ka doon sa European Union, and telling the world that there is a breakdown on the observance of civil liberties and political rights, and human rights are being violated systematically by the government, and yet you do not want to cooperate with the Philippine police and other law enforcement for you to bring the case in court properly. Anong klase ito? What they want is to diminish and demolish the integrity of the government at the international forum. At yun kanina ang tinutumbok ng statement na yon ng Commission on Human Rights. Ang nakakabahala nito, ang Commission on Human Rights ay part ng government. O bakit ang kanyang linya parang linya talaga ng NDF, ng CPP at ng Information Bureau ng Communist Party of the Philippines?